Okay, mayong linggo sa inyong tanan. Ay sa ating mga subscriber po na mga datihan at saka mga bago, maraming salamat sa inyong suporta kasi nandyan po kayo lagi. Shout out po kay Sir Emerson Garjula. Ingat po kayo dyan, sir. Ay nako. Mga taga Cebu, alam nyo sila, masama ang loob sa mga noong panahon ng eleksyon. Diba, ang Cebu, ito yung number 1 na na probinsya na malaking botante. So pinag-agawan to sa mga kandidato kung sino yung pupunta doon na mga ngampanya. Kita natin noong nakarang eleksyon kung sino mga kandidato na talagang naghumahog papunta ng Cebu kasi para makakuha ng boto. Pero ngayon, nagsunod-sunod ang trahedya sa Cebu. Una sila ni Lindol, tapos ito binagyo na naman sila at nakita natin kung paano talaga tinamaan sa dilubyo itong Cebu. Masama ang loob nila. Alam niyo kung bakit. 4 lang na senador ang nagbigay ng tulong sa kanila. Sa 24 nating senador, 4 lang ho ang nagbigay ng tulong. Ayan, si Robin Padilla, si Senador Rodante Marcoleta, si Senator Bongo, at saka Senador Bato de la Rosa na ngayon hinahanting na daw ng ICC. So dito sumama ang loob. Sabi ng taga Cebu, na meron ko napanood dyan sabi ng babae, kapag eleksyon, pupunta lang sila dito sa amin, mga ngampanya. Tapos ganito may nangyari sa amin, abandon na pala kami. Hindi kami pinapansin sa mga politician, lalo na sa kandidato ng mga senador. Totoo pala. Kala ko yung babae na gumagawa lang ng istorya. Yun pala totoo. At isa pang reaksyon ko nito, si Bongbong Marcos pumunta ng Cebu. Nagsalita doon na ang dami mga sinasabi. Sabi ko nga kapag bulkan ang pumutok, parang ang kanyang ay nagtatrabaho siya sa ng bulkan. Pag ganito naman na bumabagyo, parang sa trabaho niya, hindi presidente, parang nag-uulat sa tiempo. Kapag Lindol, ganun din. Di ko na maintindihan ang trabaho ni Bongbong Marcos ngayon kung talagang flexible na ba talaga si Bongbong Marcos. At ang isa pa na napansin ko kay Bongbong Marcos, hindi lang naman ang Cebu ang tinamaan ng ng lindol. Itong pagtatawid ka dito sa Western Visayas, itong Negros Occidental, Iloilo. Ang Negros Occidental, grabe din ang nag-declare din sila ng state of calamity. Ilan ang mga bayan dyan sa Negros Occidental na tinamaan din ng malakas na bagyo. Ilang bayan ho dyan ang nag-state of calamity. Ang pagkakaalam ko, itong itong San Enrique, itong kasama yata ang Canlaon, kasama na rin itong Pontevedra, La Carlota, marami-rami dyan. Itong Don Benedicto ba yun? Marami-rami. Itong Western Visayas na tinamaan din na naghirap din sila doon ng kanilang sitwasyon doon kasi hindi sila makakilos ng maayos. Walang tubig, walang supply na pagkain. Ewan ko lang kung nandoon na yung taga DSWD. Walang kuryente. Kapag walang kuryente, siyempre walang mga wifi ho yung mga tao doon. Wala rin silang mga supply na mga tawag nito, yung pagkulang talaga sa pagkain. Mayroon na sila doon na mayroon pang mga pamilya na hinahanap din ang kanilang pamilya na nawala. Inanod ba o anong nangyari doon sa pamilya nilang nawawala hanggang ngayon. So sa ganun ba, mag-isip ka pa ng magandang sitwasyon sa nawala na yun nung bumaha? Hindi mo maisip yun na maganda ang kanyang sitwasyon kasi tao yan, marunong yan umuwi. Pero ganito 4 na araw nang dumaan ang bagyo, hindi pa rin nakakauwi itong mga tao na to. So anong isipin mo yan? Wala na sila.
So itong gobyerno ni Bongbong Marcos, wala ring abiso papunta dito sa Western Visayas. Baliwala din sa kanila. Baliwala sa kanya. Nakatutok lang dito sa Cebu, tapos ang Cebu pinuntahan niya 3 days after sa nangyari. Pero itong Western Visayas, pang-4 na araw na ngayon, ni anino ng presidente, hindi nagpakita doon. So kayo dyan banda, sa may Negros, alam nyo na sinong pipiliin ninyo kapag eleksyon ulit. Itong taga Cebu, ang sama ng loob dito sa mga kandidato ng senador. Totoo naman 24 na senador. Balik tayo sa Cebu 24 na senador. Wala man lang sa kalahati ang nakikiramay dito na magbigay ng tulong dito sa mga nasalanta ng bagyo. Samantala ang nagpakita sa kanilang mga salin, milyones ang kanilang mga salin. Ang lalaki ng mga pera. Wala man lang, kahit man lang magbigay man lang ng magkano lang naman sa kanilang milyones na asset nila, wala silang ibinigay dyan sa Cebu. Grabe naman kakuripot kapag pagdating ng eleksyon. Pag nag-vote buying, kayang-kaya magbigay ng 1,000 per head. Pero ito ngayon, na nasalanta ng kalamidad, wala. Ang hirap magdukot ng bulsa. Ang hirap magbigay ng tulong. Kahapon na panood ko si Senador Bato de la Rosa. Mayroon siya daw na 3 truck, mga van na dinala sa Cebu. Yung mga, sabi niya, mga chip-in lang yun sa mga kaibigan ko na binili namin ng tulong para doon sa nasalanta ng bagyo. Pinaghati-hati doon sa Talisay, kung saan pa, sa Liloan niya nakasama. So, itong sinong bilyonaryo na 2 senador natin ngayon, Raffy Tulfo at saka itong si Villar, bilyon ho yun ang salin nila. Wala man lang padala doon. Hindi man lang sila nag-isip na bawasan ng kunti ng kanilang bilyon. Grabe naman. Kapag eleksyon, tingnan ninyo yan. So kayong mga taga Cebu, alam nyo na, huwag nyo na iboto yung mga makunat magbigay kapag ganitong mga nasa trahedya kayo. Ang hirap pala ang kanilang sarili na magbigyan kayo ng kahit man lang tubig. Mahirap pala silang magdukot. Pero pag eleksyon, nako, mabilis pa sa alas 4. Bilhin ang inyong boto. Yan ang mahirap sa atin mga Pilipino. Pagdating kasi ng eleksyon, nabili lang tayo ng 1,000 o magkano, ayan na. Kapag dating sa trahedya, ito na yun ang ganti sa atin. Mga politiko, deadman na. Hindi na ho yan, lumilingon. Ang presidente nga mantakin mo naman. Tingnan nyo naman. 3 days after pumunta ng Cebu, ang ginawa doon, nakapaymewang, paturo-turo, pa-briefing, padala-dala ng papel para sabihin siya nagtatrabaho. Pero hanggang doon lang ang kanyang kaya. Ayan yung sinabi na 4 lang na senador talaga ang nagbigay. Yung picture na yan, patunay na yan lang 4 na senador na nagbigay talaga ng tulong. At itong 4 na senador pa, ang madalas sinisiraan. Ito pang 4 na senador na sinabihin ng mga miyembro sa DOTAE. Ngayon pala, ang inyong mga senador na binoto iba, tae din. Grabe, wala man talagang puso tong ibang mga senador. Pero pag nandyan sa pa-English, nakakain ba yung English? Grabe. Awang-awa ako talaga dito sa nangyari sa Cebu at saka itong sa Western Visayas kasi totally talaga, itong Western Visayas hanggang ngayon, di ko alam kung pupuntahan pa to ng presidente, kung naisip pa to ng presidente, kung may balak pa ba siya itong puntahan. Ang daming doon, ang daming problema, ang daming mga
nag-ano doon, nagrereklamo, wala silang mga food supply. May nagsusupply doon, hindi yun galing sa gobyerno, yung iba. Private ang nagbibigay doon. Mahirap pa sila makapasok kasi ang mga kalsada hindi pa pwedeng pasukan kasi nandyan pa yung mga nakahambalang mga puno. So ang ginagawa nila minsan doon, nagmano-mano. Ito sa side, dito sa may San Enrique, sa side sa asawa ko dyan, mayroon silang mga kamag-anak pa dyan na hinahanap hanggang ngayon na tinangay sa baha. Hindi pa nakauwi daw ng bahay. Hindi pa nakabalik. Wala na. Sa 4 na araw na nang dumaan ng bagyo, tapos ito tao to eh. Babalikan at babalikan talaga yung bahay nila pero hindi bumalik. So anong isipin natin dito? Wala na sila. Pero ang gobyerno natin ngayon, hindi man lang nag-isip na puntahan yan. Ano to? Di ko naman sinabi na paborito ni Bongbong Marcos ang Cebu. Di ko naman masabi na paborito niya yan. Sa loob ng 3 araw bago niya binisita. Nakakahiya yan. Kung ako presidente, dumiretso na ako ng Western Visayas, sa mga sa Negros Occidental kasi isa rin sila doon sa tinamaan ng dilubyo. Ayun na, ang mga tao. Alam na ninyo kung sino yung dapat ninyong iboto. Tapos ganito kadayhard kayo kay Bongbong Marcos. Ibang-iba si Bongbong Marcos magtrabaho kay dating Pangulong Duterte. Napakalayo niya. Hindi mo sila maikumpara kasi doon sa matandang Duterte noon na naging presidente natin, kapag may mga sakuna na, Duterte nangunguna. Ngayon, pag may sakuna, Marcos huli na rumisponde doon sa mga Tapos andoon pa yung mga briefing bago rumisponde. Ay siya naman. Nakakaawa ng Pilipinas na. Tad na tayo sa hindi magandang sitwasyon natin ngayon. Saan ka pa maghanap ngayon? Mahal ang bilihin, bagyo, lindol, korupsyon, lahat na, nandyan na. Mga adik-adik, balik-balik ang adik-adik, kawat-kawat, lalo ngayon ang crisis ngayon kasi magpapasko, ayan pa tinamaan pa ng mga trahedya. Tapos ito pa, super typhoon pa. Naku po, huwag naman sana itong magiging super typhoon. Dapat matunaw na itong bagyo na to para wala na talaga yung alalahanin pa ang gobyerno ngayon na hindi nag-alala sa totoo lang. Nag-alala daw. Pero wala. Ultimo nga ibang bansa, di na tumutulong sa atin ngayon sa pagbigay ng mga ayuda dahil takot na kukurakutin ang kanilang mga ayuda. Yun lang naman ang problema sa atin talaga ngayon. Malaki pa sa mata ng owl.